Eto ho't kausapin lang natin, baby girl, ha? Opo. Mhm. Itong si Engineer Mariza. Marisa Grande, ang Assistant National Statistician ng Civil Registration Service ng PSA. Yes po. Engineer, magandang umaga po. Good morning po, Kuya Ted at DJ Chacha. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo pong panahon, Mama. Ma'am, if you observe, ngayon po may mga nahuhuli ang taga-immigration na mga Chinese na mukha pong may problema doon po sa kanilang mga hawak na pagkakakilanlan. Kumbaga ang tawag nga nila Alice Go of Manila dahil nga daw ho sa mga late registrants pero nakakuha po ng Filipino citizenship. So ang aming pong katanungan, ma'am, sa inyo, meron na ho ba kayong ginagawa ngayon, ma'am, na cleansing kumbaga doon po sa pangyayari nga ni Alice Goo, yung kanyang nilikhang kontrobersya para po malinis ang ating mga records, ma'am? Meron na po, Kuya Ted, mula po nung October of last year, nagsimula na po yung PSA. Meron po kaming ginagawang data analytics kung saan yung lahat ng late registration from 2010 to 2023, may mga tiningnan natin na parameters at yung 50,000 na mga late registration sa ngayon, nagkakandak kami ng random audit or inspection sa lahat ng records ng local civil registrar. Sa ngayon, Kuya Ted, nasa 45% of the 50,000 na po yung na-visit natin sa mga local civil registrars para tingnan kung ang mga requirements po ba sa late registration ay na-comply. Makita natin yung mga irregularities po ba doon sa process of the late registration. So yan po ang kasalukuyan po na ginagawa ng PSA para malinis itong mga delayed registration cases natin, mga questionable na mga late registration cases po natin, Kuya Ted. Opo. So, Engineer, ano po yung cut-off period, ma'am? 2010? Bali, tiningnan natin sa datos natin from 2010 to 2023 na late registration cases. Opo. Ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, ha, Engineer, meron ho bang specific talaga na panahon kung saan doon talaga dumagsa itong mga late registration and then kung saang mga regions, ma'am, kung inyo po lamang kayang sagutin? Well, based po dun sa mga datos kasi nung una na nag-imbestiga po tayo, tiningnan natin na halos nag-start ng 2015 pero nag-backtrack po kami dahil may mga nakita tayo mga late registration cases na nag-conduct ng mga investigation sa mga hearings. So kaya nagsimula kami sa 2010 pero ang balak po namin, Kuya Ted, ay extend pa to as early as 2000. So continuous po ito na gagawin ng PSA hanggang sa malinis po itong ma-cleanse po ng database po ng PSA. Opo, hindi lang po natin, ma'am, kumbaga, ma'am, ate lang nililiwanag, Cha at Engineer, na kasi po maganda itong programa ng PSA. Doon sa mga Pilipino na walang kakayahan na magparehistro po sa kanilang birthday po ba, so meron po tayong ganitong programa. No? Sa mga Pilipino, wala po namang problema, Engineer, di ba? Tama po kayo, Kuya Ted, no? So sa mga sinandak natin na investigation, meron na kasi kaming first layer na investigation, yung field office namin ang pupunta sa ating mga local civil registrars, tinitingnan, ini-investigate yung mga records and yung mga supporting documents. And then yung aming pong fraud management division under the Office of the National Statistician, sila na po yung nagkakandak ng thorough investigation. So sa batch 1 po na registration, nakita po namin na marami naman pong mga kababayan natin na mga, kumbaga, irregular lang yung registration, mga kulang sa requirements. But may nakita rin po tayo na fraud talaga or irregular yung registration. At ito po yung dadaan sa process ng cancellation. So yung binanggit po nyo, Kuya Ted, na programa ng PSA, yung Birth Registration Assistance Project, ay talagang dumadaan din po yan sa masusi naming checking, random check, para siguro namin na itong mga nare-rehistro ng aming programa
kasama po ng ating mga local government units na sila din naman po yung nag-identify ng target natin ay mga lehitimong Pilipino po. Kaya Opo. So ma'am, hindi ho naman naapektuhan po yung magandang programang ito. Tuloy-tuloy lang po ito, engineer. Tuloy-tuloy po ito, Kuya Ted, at tayo po, bago po kasi ito irehistro, kami po ay nagkakandak muna ng verification, ng negative verification, and yung coordination po ito sa pag-identify ng mga legitimate na mga beneficiaries natin po ay ang mga local civil registrars at ang LGU. Sila po yung partner natin dito sa ating BIRAP na program. At yung target natin dito, Kuya Ted, ito yung mga indigenous people. Ito yung mga nasa remote areas at mga Muslim Filipinos po. Opo, sige po. So kung klaro po naman to, no, maganda yung programa, tuloy-tuloy po ito, may specific nga po tayo na target nga, no, para doon sa mga walang kakayahan, ano, na magparehistro during birth ng kanilang mga sanggol. Ano ang red flags po dito na considered po ng inyong opisina, ma'am? Dito po sa inyong ginagawa ngayon na kumbaga cleansing. Doon po sa data analytics namin, Kuya Ted, meron kaming 8 parameters na tiningnan doon sa mga late registration cases. So una, tiningnan namin yung mga foreign sounding names, late registration nga po siya. Karamihan din po dito yung mga attendant at ay hilot, no? Tapos yung may mga duplication of registry number, and then yung mga yung mga submission type, tinitingnan din po namin whether regular yung process or advanced submission. So may mga tiningnan kaming parameters at yun po yung na-subject doon sa random audit or inspection ng aming mga PSA field offices. So may master list po kami dito. Opo. Yes, ma'am. Meron kayong master list, kumbaga. And then, yung pong analytics na ito, ma'am, AI na po ito, kumbaga, ma'am, no? Based po ito sa actual na registration na nakuha natin sa aming database to Manong Ted. So, nakuha natin yung database at babalikan yung concerned local civil registry office para tingnan yung mga datos doon sa mga records nila kung may mga existing na requirements. And then based po dun sa requirements, babalikan din naman namin yun kung authentic po ba yung mga sinubmit na mga supporting documents. Opo. And ma'am, dahil nga din po ito ay naging controversial nung una, meron na po mga lugar na kumbaga kahina-hinala kasi lang po parang doon sa isang lugar libo-libo, no? Ang naitalang mga late registrants. Halimbawa doon sa Santa Cruz, Davao del Sur. May mga ganun ba ho kayong identified na po na maaaring sabihin na lugar na mas nagkakaroon ngayon ng masinsinan pong pagsusuri sa mga inilabas po ng mga birth certificate? Yes, Kuya Ted, isa nga dyan yung Santa Cruz, no, na-identify na place. So meron po kaming dalawa ngayon pa na iniimbestigahan. Pero pasensya na po, hindi ko yes, po munang pwedeng i-divulge. Ongoing yung investigation po namin. At yung mga datos po namin ay nagbabase po kami dun sa fact-finding investigation ng aming team. And after po nung result po nito, dun lang po kami nag-endorse para dun sa cancellation naman sa korte through the assistance po ng ating Office of the Solicitor General. Okay, sige po. So ma'am, ang proseso po kapag pag meron na ho kayo natukoy na fraudulent, no? Opo, na yung birth certificate na inilabas, ang cancellation nito sa pamamagitan pa rin po ng court order. So hindi ho kayo mismo ang PSA may kapangyarihan, dadaan pa sa husgado. Gaano po kahirap yung mga prosesong yun? Napaka-tedious nito, Kuya Ted, no? Sa ngayon, ang na-file pa lang namin na case, ito nga po yung kay former Mayor Alice Goo, no? So dadaan yun sa korte. So bukod sa magastos at matagal po yung proseso. So sa ngayon, nakapag-endorse na po tayo ng madaming cases po. But tama po kayo, wala po kaming power to cancel. Kaya isa nga po yan sa proposal namin sa amendment ng
Act 3753 na sana magkaroon po ng administrative process para ma-cancel po once na ma-find out na itong mga cases ay fraud. Ito yung mga foreign birth certificates ng mga foreign nationals. Opo. Usually, ma'am, kasabi nga po, napaka-tedious. Matagal ba, ma'am? At saka magastos ba sa gobyerno? Well, actually, magastos, Kuya Ted. Doon pa lang sa case nung isa namin na file. More than 300,000 mga publication lang po. So, malaki po yung gastos at saka matagal po yung proseso sa cancellation. Oh, naku. Ano ho pala, ano, ma'am? Kumbaga, ang laki po din ng istorbo sa mga taong gobyerno sa halip na meron kayong ibang ginagawa na mas produktibo nga. Although ito ho naman po dapat din pong ginagawa, pero yun nga, dito ho kayo nakafocus. Kapag ho ma'am ganyan sa ngayon po, kasi nga ang pinag-uusapan natin dito ay libo-libo, meron na ho kayong nakatalagang team para lang ho ngayon dito, ma'am? Yan po yung ginagawa ngayon ng ating fraud management division po yan. So far sa ngayon nakakumpleto sila ng batch 1 na investigation namin about 7 provinces po. So tuloy-tuloy po kami kasi nabanggit ko nga kanina meron kaming suspected na 50,000 na kailangan naming tingnan. So kaya tuloy-tuloy po ito. Commitment namin, Kuya Ted, is matapos ngayong taon itong audit na to para ma-close itong mga delayed registration cases na questionable po. Opo, ito hong nabalita, ma'am, na si Wang Xiujun na ang kanya hong alias Kasia Palma Pulikit. Opo, ito yung nabalita. Kaya ang tawag nga dito ay Alice Go of Manila. Opo, itong particular na kasong ito, meron bang action dito ang inyo pong opisina? Kasama ho ba ito? O nataon lang na nasabat siya ng BI at may question nga sa kanya pong citizenship? Well, actually, Kuya Ted, nag-coordinate nga po yung BI. Naka-receive kami ng subpoena para sa kanyang birth certificate at naibigay naman po natin po ito. Nalaman natin dun sa kanyang pangalan po kasi titignan mo sa kanyang birth certificate talagang Pilipino po siya. Wala po siyang makita na link na hindi siya mahihit na kumbaga ma-red flag itong case ni Kasia Pulikit. But we are ongoing na yung investigation, yung pag-conduct ng investigation. But may mga link po sa kanya na na-hit po dun sa master list po namin. So, kaya magkakandak kami ng investigation para po dito. Okay, sige. May pahabol na pong tanong si Chacha. Yes po. Engineer, magmula po ng umingay yung issue about Alice Go's citizenship, meron na po bang naparusahan na kawani po ng local registrar's office or maybe even PSA na posible po tumutulong dito po sa mga foreigners na makakuha po ng citizenship? Ang alam po namin, ito yung sa case ng Santa Cruz dahil ito ay may kasalang ng mga kaso sa mga involved LCRO personnel. At meron na din po kami mga na-terminate ng mga personnel na involved dito sa mga outlets. Oo. So, meron na po sa Santa Cruz na natanggal sa trabaho. Pero may kaso na po ba na naisampa? At ilan po yan? Isa lamang po ba yan? Dalawa? Ang alam po namin po, DG Chacha, ito ay may 4 na personnel ng Santa Cruz Davao ang nakasuhan na po ng NBI. Okay po, so bukod po dito sa Santa Cruz, meron din po ba tayong ibang tinitignan na LGUs na posible kasapakat din itong mga foreigners na ito sa pagkuha po ng peking birth certificate? Sa amin pong investigation, meron na po kaming 7 na local government units po na inirefer sa ating mga mayors for administrative actions kasi nag-conduct na po kami ng mga investigations at based sa mga fact findings, may mga involvement po yung mga LCRO personnel or yung local. So inirefer po natin dito sa kanilang mga local chief executives dahil sila po yung may direct na supervision sa ating pong mga LCRO. At nakipag-coordinate na rin po tayo sa
sa DILG para naman po sa mga possible na action para dito sa mga cases po na ito. So sa ngayon, 4 pa lang po ang napaparusahan at natatanggal. Yun din sa personal knowledge ko, DJ Chacha. Opo. Sige po. So ma'am, maliban po dito nga sa sa pagpapawalang visa doon sa kanyang birth certificate, ano po ang kakaharapin ni Numan? Ano po na mamemeke ng mga informasyon para makakuha ng Filipino birth certificate sa ilalim po ng ating batas para lang ho sa guidance po nating lahat? So meron po silang, maaari po silang kasuhan ng criminal act, Manong Ted, at yan po ay kagaya po yung mga involved na personnel na sa ngayon po ay meron na silang kaso. May pinailan na po sila ng NBI. So ang alam ko po may mga empleyado na rin na natanggal, siyempre na-terminate at nawalan ng kanilang nawalan ng mga trabaho dahil sa pagkakasangkot po nila sa pagproseso ng mga delayed registration po na ito. At sa mga individual din po na tumutulong dun sa pagpa-facilitate ng late registration, nakamonitor din po kami dito, Manong Ted. Kasi dito sa ating mga social media, meron din pong mga Facebook na mga nag-o-offer ng mga services. So sila po yung mga scam po yan dahil hindi po naman po legit. Dumiretso na lang po sila sa mga concerned local CB registrars para mag-request ng kanilang mga dokumento o kaya naman po sa PSA. Opo. Hindi ho kasi mahirap nang gawin yan ngayon. As in, mas mabilis na po ang proseso. Huwag na ho kayong kumuha pa ng mga fixer dahil nga diyan po lalo na nangyayari itong mga scam na ito. O sige po, so ma'am, kami po'y magiging antabay po dito po sa development sa isyong ito dahil kami nagagalak nga na itong pangyayari kay Alice Goo may leksyon sa ating lahat at may ginagawa na po ang inyong tanggapan po, Engineer. Maraming salamat, Manong Ted, DJ Chacha. Thank you. Apo, sa ulitin po, maraming po salamat sa inyo. Thank you. Si Engineer Marisa Grande, ang Assistant National Statistician, Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority.